Yung ibang tao, walang humpay ang kanilang paghahabol sa mga materyal. Halos hindi na maiwan-iwan ang mga negosyo. Yung payaman ng payaman, hindi mo alam pag namatay ka pala, wala ka namang madadala. Wala ka namang mabibit-bit. Tapos, pag namatay ka, kung ano man ang mga naangkin mo na kayamanan, kung ano man ang mga naabot mo na propesyon, ay hindi pala makatulong sa kaluluwa mo. At iyon pa ang maging dahilan, baka mapahamak ka. Kaya pansinin nyo yung kung sino yung nasa ibang bansa na top 1 na billionaire ay hinahabol naman ng mga nasa baba. At yung top 1 naman, ang nasa isip niya ay ganito. Hindi dapat ako mahabol, dapat ako pa rin ang number 1. No? Kaya kung bakit yung mga mayayaman dito sa Pilipinas ay hindi sila kontento, yun ay kung ihambing nila doon sa ibang bansa na mayayaman ang kanilang kayamanan, ay barya lang pala ang yaman nila dito sa Pilipinas. At ano ang dahilan kung bakit di sila kontento? Yun ay dahil ang tinitingnan nila ay yung mga mayayaman sa ibang bansa na gusto din pala nilang mapasama ang kanilang mga pangalan sa listahan ng mga mayayaman sa buong mundo. Bakit kaya hindi pa rin sila kontento? Kasi ang ginagawa nila ay hindi na sa Diyos. Ang ginagawa nila ay sa demonyo. Kasi kung ang ibuburong sa kanilang demonyo ay huwag kang makontento. Kaya para sa kanila ay kulang pa din. Kasi ang demonyo ay hindi niya kayang punuin ang espiritu ng tao. Kaya tingnan nyo, ang dami ng lupa, ang dami ng sasakyan, ang dami ng pera, at halos lahat ng bansa ay napunta na. Pero di pa rin kontento. Pero yung mga tao na kumilala na sa Diyos Nama, bakit sila ay kontento na? Bakit? Kasi ang Diyos Nama lang ang makapuno. Siya lang ang makapaglagay ng kakulangan sa kaligayahan ng isang kaluluwa. Example, ang mayayaman ay mayaman na pero may pagkakontento ba? Wala. Bakit? Kasi demonyo ang nagbibigay sa kanila, kaya kapag ikaw ay nasa demonyo na, walang kabusugan sa demonyo. Hindi kayang punuan ng demonyo ang kaluluwa ng tao ng totoong kaligayahan. Pero kung tayo sa mga hindi nakakilala sa Diyos Nama, isa rin tayo sa mga naghahanad o nangangarap na balang araw ay yumaman din. Dahil pag yumaman ka na, wala nang tigil na pangarap yan. Dahil sa demonyo ay walang kabusugan. At bakit patuloy na bulungan ka pa rin ng demonyo na maghangad ng material? Yan ay para mabisi ka at hindi mo makilala ang Diyos Nama. Kaya nga hindi pwede na pagsabayin ang paglilingkod sa Diyos at sa demonyo. Dapat mamili lang tayo. Kumbaga, dapat ay walang neutral.